Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa upang salupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit panikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ang mga ito at pinagbabalik-balik ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At naggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa
Sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Napagod po ba kayo tumayo at makinig sa Ebanghelyo? Hello? Hindi pa? Okay, sige di bale, hahabaan ko homily para hindi kayo mapagod, no? Napagod kasi kayo kakatayo no? Habaan ko na lang yung homily para mahaba rin ang upo. Ayos ba 'yon? Ayos. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang isang kwento ng inaalihan ng demonyo. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin ng ating mga pinagpipilian sa buhay. O sa Ingles, choices in life. Sabihin nyo nga po, choices. Meron ba kayong choice sa buhay? Hello? Nung nag-asawa kayo, namili ba kayo? O no choice? Ayun. Yun ang masakit no? Pag no choice. No? Pag sinabi mong may choice, meron kang pinagpilian. Yun ang pinapakita sa atin ng kwento sa araw na ito. Narinig natin ang kwento ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. At ang lalaking ito nakatira sa libingan. No? Imaginin mo, tao nakatira sa sementeryo at inaalihan ng demonyo. At itong lalaking ito, sabi, sobrang lakas, walang makaawat sa kanya. Kahit igapos, gamit ang tanikala, ano ba yung tanikala sa Tagalog? Kadena, yun, no? Mas ang lalim kasi nung tanikala. No? Kahit igapos daw ng kadena, kaya niya pa rin itong sirain. Bakit kamo? Kasi nang tanungin siya ni Jesus, anong pangalan mo? Ang sabi niya, Pulutong. Ibig sabihin, madaming demonyo. Imagine mo yon. Isa nga lang ang sumapi sa'yo, ano nang mangyayari sa'yo? Hello? Di ba? Pulutong pa. No? Ilan yon? Libo-libo. Kaya ganun na lang kalakas ang lalaking ito sapagkat libo-libong demonyo ang sumasapi sa kanya. Walang makapigil, walang makatigil. Kaya naman, nang matanaw niya si Jesus, siya'y lumapit, nagmakaawa at nagpatira pa. At ang sabi kay Jesus, Jesus, anak ng kataas-taasang Panginoon, ano ang pakialam mo sa akin? Ano ang pakialam mo sa akin? Siguro, kaya nagtanong ang lalaking iyon dahil pakiramdam niya, siya'y napabayaan na. Siya'y kinalimutan na. Minsan, di ba, ganun ang pakiramdam natin? Pag pakiramdam natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pag pakiramdam natin, kinalimutan na tayo ng Diyos. Pag pakiramdam natin, natutulog ang Diyos. Ang tanong natin, ano ang pakialam mo sa akin? Natanong niyo na po ba yon? Hindi pa? Hindi pa? No, maganda rin yon. Maganda rin yung tanungin minsan ng Diyos, anong pakialam mo sa akin? O sa ibang salita, anong magagawa mo sa akin? Tinatanong ba natin ng Diyos kung anong magagawa niya sa atin? Hindi din, di ba? Anong tanong natin? Kung ano ang gusto nating gawin sa atin ng Diyos. Baliktad. Yan ang lagi nating tanong. Kung ano ang gusto nating gawin sa atin ng Diyos. Gusto mo ibigay. Gusto mo gumaling. Gusto mo yumaman. Gusto mo umahon. Gusto mo, di ba? Lagi yun ang tanong sa Diyos. Kung ano ang gusto natin makuha sa Diyos. Pero magandang tignan at itanong minsan kung ano
ang pakialam ng Diyos sa atin. Yung lalaki, nagmakaawa. At kahit libo-libong demonyo ang nakasapi sa kanya, nakilala niya si Jesus. Nilapitan niya si Jesus. Nagmakaawa siya kay Jesus. Anong pagmamakaawa niya? Huwag mo kaming paalisin sa lugar na ito. Imagine mo, masamang espiritu nakikiusap kay Jesus. Pinagbigyan ba siya ni Jesus? Oo, pinagbigyan. Anong sabi ni Jesus? Sa baboy ka na lang pumunta. At ganun nga ang nangyari. Pumunta sa baboy ang masasamang espiritu. At pagdating sa mga baboy, nagtatakbo ang mga baboy. At nalunod ang mga baboy. Ito yung dahilan kaya nagalit yung mga tao kay Jesus. Bakit? Nawalan sila ng kabuhayan. Kaya sa huli, tinaboy nila si Jesus. O, tingnan mo, no? Si Jesus, hindi tinaboy ang demonyo. Yung tao, tinaboy sino? Si Jesus. Ganyan minsan ang tao. Tinataboy, tinatalikuran, at hindi pinipili ang Diyos. Bakit may mga taong hindi nagsisimba? Kasi may trabaho. Uunahin ang trabaho. Uunahin ang gawaing bahay. Uunahin ang magluto. Uunahin ang maglaba. Tatalikuran ang Diyos. Kailan lang lalapit sa Diyos? Kapag may sakit, kapag may kailangan, kapag may hinihingi. Mabuti pa yung demonyo, marunong lumapit sa Diyos. Kilala ang Diyos. Marunong magmakaawa sa Diyos. Kaya ang gandang pinapakita ng ating ebanghelyo, higit ba ang demonyo sa tao? Hello. Bakit hindi natin nakikilala ang Diyos? Mga kapatid, itong magandang pagnilayan sa araw na ito, ang pinipili ba natin ang Diyos? Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, pinipili ba natin ang Diyos? At tinatanong kung ano ang pakialam ng Diyos sa atin. Amen? Amen.